Good day mga engineers. Ako nga pala sa Engineer Ace and another passboard problem which is pisad. Papasok yung trusses. Refer to the plane truss shown below. Ito. Binigay yung mga dimension which is yung S is 3 meters. Ito yan. And yung height is 6 meters. Yan. And yung wind load daw na P1 is 15 kilonewtons. And tatlo. P2 is 7.5. Pindalwa. So, a 15 kilonewton gravity load is added at G. So, may 15 kilonewton daw na gravity load na dinagdag sa point G. Sa drawing na binigay ng examiner, hindi yan binigay. Hindi yan nakalagay dun sa drawing. Wala yan dyan. So, pwede tayo matrap kasi pag nag-solve tayo, na wala to, nandito din sa choices yung sagot. B, vigilant tayo sa pagbabasa ng problem. So, yan yung number 1 is determine the total reaction at B. Number 2 is determine the force and member EF. Determine the force and member CG. So, yun, number 1 tayo. So, isalpak natin mga given ito. Yung support natin is roller support, isang reaction. Pin support is dalawa. Yan. And determine the total reaction at B. So, style ko dito, pag mga truss, kadalasan mga triangle yan eh. Yan. Tingnan natin yung dapat unahin natin na hanapin, which is yung angle. Hanapin muna natin yung angle. Tingin tayo sa right triangle na to. Isolate muna natin yan. Ito is 3, 6, 9, 12. Yan. Adjacent niya. Opposite is 6 meters. Ayan. Given yan. At ito, kukunin din natin tong span na to, itong length of AC. Yan. Kunin natin yung angle, which is artan lang tayo. O yung suka towa, kung hindi nyo pa rin nagigets. Yung towa, opposite, adjacent. Yung papindutin natin sa calculator yung shift tan na labas to. Opposite niya is 6. Yung adjacent niya is 12. Sagot natin sa angle is 26.57 degrees. And para makuha naman tong length AC na to, Pythagorean theorem lang. Square root of 12 squared plus 6 squared, which is 13.42 meters. So, symmetric naman yung ating truss. So, hatiin lang natin tong span na to sa 4. Kasi 1, ilang span yan? 2, 3, 4. Hati sila. And 13.42 divide 4, which is 3.35 meters. So, kung i-check natin siya, tingin lang tayo dito sa maliit na right triangle. Which is adjacent is 3 meters. Yung angle is given. So, cosine lang yan. Okay. Adjacent. And yung hypotenuse yung hinahanap. So, yan. Shift solve lang natin. Makuha natin yung length 3.35. So, parehas. So, proceed tayo. Ito nga pala, ang ginawa ko dito is pinag-isa ko na yung mga wind loads na akong resultant. Which is pinag-add ko lang. Dalawang 7.5, tatlong 15 kilonewtons. And 60 kilonewtons siya. So, tatanong kayo kung bakit ganyan yung angle. Tingnan nyo na lang to. Isipin nyo ito yung resultant. Yan. Basic ano lang yun. Try go. Titingnan nyo lang. Yan yung angle. Ito. Yung kagawa niya. Yan. Kasi imagine nyo dyan. So, yan yung angle niyan. So, ang sunod niyan is dito ulit ang angle. Dito ulit ang angle niyan. So, drawing ko yung ganito. Dali lang to. Para hindi kayo malito. Or tandaan nyo na lang kapag truss ganyan. Pag may yan ang angle. Yan yung component. Yan. So, proceed tayo. Kunin muna natin itong mga component na to ng total reaction ni B. Which is yung vertical, yung horizontal. So, paano natin makukuha? So, moment tayo kung saan makakancel yung ibang unknown. So, moment tayo sa A. So, ito lang yung unknown. So, ito is given. So, dali lang. So, clockwise is positive. Moment sa A. 15 times papunta sa A. Yan. Clockwise siya. So, 3, 6, 9, 12. Yung moment arm. Perpendicular distance. Plus 60. Yan. So, perpendicular distance yan. Baka malito pa kayo dyan. Kalahati nung 13.42 na nakuha natin. Minus. Kasi clockwise na to. BV 36912. So 24 yan. Equal 0. Shift solve nyo lang. Kuha nyo yung component ng vertical, which is 24.28 kilonewton. So horizontal naman tayo. Component ng reaction ng B. So summation forces horizontal lang. Pag papuntang kanan or right is positive. So dyan na yun magagamit yung angle. Component yan. 60 sine 26.57. Palatandaan natin kapag wala sa kanya yung angle is sine. Kung nasa kanya angle, cosine nyo na lang, tandaan nyo. Minus VH, papunta sa left, equal 0. So, shift solve VH is 26.84 kilonewton. So, makuha na natin itong resultant na to. Kasi nga, Pythagorean theorem, yan, square root lang natin. 26.84 squared plus 24.28 squared. Answer natin sa reaction at B is 36.19 kilonewton, which is letter B. Yan. Kunin na natin tong reaction at A. Summation process vertical lang tayo. Positive pagpataas. Reaction at A minus 60 sine. 60 cosine pala kasi nasa yung angle. 26.57 plus pataas. Itong BV. 24.28
minus, meron pa tayong gravity loads. So, point G is 15. Equal 0. Ship solved, 44.4 kN yung reaction at A. Yan, lagyan natin yung mga nakuha na natin. So, number 2, determine the force in member EF. So, gamit tayo dito ng method of section. So, mas maganda na mag-cut tayo na di bababa sa tatlong member. Yan yung technique natin. So, cut natin to. Tatamaan yung tatlong members. Yan. Tingin tayo sa left. Pwede naman kayo tumingin sa right. Depende sa inyo. So, dito is titingin tayo sa left. Ma-expose yung mga internal forces. Yan. And yan. So, kung titingnan natin, may hirapan tayo. So, didiskartehan natin to. So, may diskarte ako dito kapag ganito. Tinitingnan ko kung meron bang sa unknown na forces na magmi-meet sa isang point. So, ang ginagawa ko is, kapag meron, nag-extend ka lang dun sa mga na-expose na forces. So, yan. Extend lang natin yan. So, meron. Yung diskarte ko. Kung gagawin natin yan ganito. So, extend mo yan kung saan mag-meet yung dalawang unknown forces. Point O. Doon ka mag-moment. Kasi ang hinahanap natin is member EF. Yan. Ito yung hinahanap natin. So, style ko ganun. Hahanap ka ng mga unknown forces na pwedeng mag-meet na sa isang point. Ito yan eh. Titingnan natin sa figure. Ito. Mag-meet sila diba dito. Extend lang natin yung free body diagram natin. Yan. So, meron tayo ditong distance L. Kukunin muna natin yan. Kasi magiging moment arm yan ni EF. Kasi ang gagawin natin, magmo-moment tayo sa point O para makancel na to. Diba? Yan. Tan, TOA. Kunin muna natin tong L. Opposite, 369, adjacent, ship solve, or transpose. L is 4.5 meters. So, moment na tayo sa O. Kasi ito meron na value. Ito meron. Ito na lang yung unknown. Kasi makakancel nga to. Ayun, discarte ko. So, depende sa inyo kung anong trip nyo. Pero para sa akin, mas mabilis to. So, FEF. Positive yung counterclockwise. Yan. Moment arm niya is 4.5 plus itong 7.5 yung moment arm niya plus ito, moment arm plus yan, clockwise siya. Ay, counterclockwise. Positive. Minus ito, 44.4. Moment arm niya is 9 equals 0. So, ship solved. Force EF is 38.55 kN, which is letter B. And number 3, last item, determine the force kN and member CG. Ito daw. Force. Ano kayong magandang gawin? So, method of joints. So, focus tayo sa joint G. Expose natin yung mga forces. Internal forces, FCG, force GH, force GF. And meron tayong external force na 15 kN, which is yung gravity loads. Kung titingnan, summation forces vertical. Or, kung titingnan natin, FCG is equals to 15 kN. Summation forces vertical. So, FCG is 15 kN lang. So, which is letter B. And that's all.